Welcome back mga kaputingting. May gagawin tayo ngayon, mga short lang to. Short tutorial para sa mga may problema sa laptop nila. Yung hindi marunong mag-reset ng BIOS. Yan, ito yung tuturo natin. So, wag na natin patagalin mga kaputingting. Ang pagre-reset ng BIOS, unang-una, syempre, dapat BIOS pala. Pagre-reset pala ng CMOS battery, hindi pala BIOS. Ang pagre-reset ng CMOS battery is dapat alam nyo kung saan nyo siya i-reset. So, at alam nyo rin kung alin yung tatanggalin nyo. So, gagawin natin ngayon mga kabutingting ay basic lang to kung sa mga sa mga magagaling ng technician. Kumbaga, itong tutorial na to pang tawag nito, yung mga nagsisimula lang. Tsaka yung mga nagtatry lang mag-repair sa bahay. So, sa pagre-reset ng CMOS battery, ito ang gagawin natin mga butingting. Tanggalin lang natin tong CMOS battery. By the way, papakita ko po sa inyo kung ano yung itsura ng CMOS battery. Para may idea kayo. Para kung sakaling gusto niyo mag-reset ng CMOS battery. Kasi minsan meron tinatawag na sa computer na frozen BIOS. Minsan, yung computer no power. Minsan naman no display. Pero ang main reason pala bakit hindi siya nabubuhay is yung CMOS battery natin. Minsan mababa na yung reading, drain na yung battery. So, ang battery ganito po siya, yung mga CMOS battery. Yan. So, parang battery siya ng relo. Paliitin mo lang, merong battery ng relong ganyan eh. So, yan. Ganito siya. So, paano tayo magre-reset ng CMOS battery? Ito po 'yon. So, tanggalin lang natin to. Ito. Yung battery natin, ganyan yung parang piso. So, sikwatin mo lang. Yan. So, kung meron kayong tweezer, mas maganda. Or kung wala man, kahit tsane or anything na po pwede nyo makuha tong CMOS battery na to. Dati, sa pagkakaalam ko sa CMOS battery, once na natanggal mo, okay na. So, hindi pala. Para ma-reset mo yung CMOS battery mo, ang gagawin mo is i-short mo yung magkabilang terminal. Ano yung magkabilang terminal? Ito siya. Itong side na to, tsaka ito. So, short mo siya mga 30 seconds. Yan. Short mo. Bilang ka ng 30 seconds. 1, 2, 3. So, for example, naka 30 seconds na tayo. Pwede mo na siyang tanggalin. So, tanggal na yung di ba? Tanggal na natin yung battery. Na short na natin. Na-reset na natin yung Pwede na natin siyang ibalik. Yung CMOS battery. Pero dapat, marunong din kayong mag-test ng CMOS battery kung drain na ba siya or hindi pa. Sa computer, kapag drain na ang CMOS battery natin, mapapansin nyo yon kapag yung date and time nyo laging, halimbawa, pinatay nyo yung computer nyo, shutdown nyo na. Halimbawa, tinanggal nyo na yung battery nyo. Pinatay nyo na yung computer nyo, shutdown nyo na. Then, bubuhayin nyo ulit. Pag buhay nyo, yung date and time nya, parang outdated. So, ang main problem nun is CMOS battery. Ibig sabihin nun, drain na yung battery natin. Drain na yung battery. So, para malaman natin kung drain yung battery, kailangan marunong kayong gumamit ng tester. So, next time around, ituturo ko po sa inyo paano tayo gagamit ng tester. So, but for now, ang gagawin ko lang po muna is magte-test tayo ng yan. Tetest natin kung drain na ba tong battery na to.
So, yung isang tester, test probe mo, lagay mo sa kabila naman sa kabilang side. So, pag nakita mong 2.9 kasi ang battery is 3.2, 3.3 something ganyan. So, ibig sabihin yan, goods pa yan. Goods pa yung 2.9. Sa akin sa pananaw ko, goods pa si CMOS battery natin. So, ibig sabihin, okay na to. Hindi mo no need pa siya palitan. Pero pag nakita mong wala na siyang wala parang mga 1 point something lang. 1 point something lang siya, pwede mo na siyang tapon or palitan. So ganun lang mga kabutingting. And yun, so ganun lang gagawin natin yung pagre-reset ng CMOS battery. Yung magkabilang terminal, ito, short mo lang yan. To gamit ka lang kung wala kang tweezer, gamit ka lang ng chane or na pwede mo siyang pagdikitin. So safe po 'yan, wala pong kuryente 'yan. So yan, mga 30 seconds lang, pwede na 'yan. So pag after 30 seconds, bitaw mo na. Then kabit mo na tong CMOS battery. So yun mga buntingting, konting kaalaman lang para sa mga nagsisimula pa lang. At least meron po tayong basic knowledge. Ito po is applicable sa laptop and desktop. Usually kay laptop, lalo na yung mga bagong labas na laptop, yung mga bagong modelo, wala na siyang CMOS battery. Nasa na siya, naka built-in na. Pasensya na po kahit medyo maingay yung alaga ako. Naka built-in na yung CMOS battery. So, ibig sabihin nun, pag once na tinanggal mo yung battery pack mo, automatic yon, na-reset na yung CMOS battery. So, yun lang mga kabutingting, at siguro sa susunod, gagawa tayo ng video kung paano tayo ng tester. Yung mga ganitong tester. So, kailangan nating matutong gumamit ng tester. And then, after nun, kung paano tayo magte-test ng mga component. Okay? Pag sinabi mong component, andyan yung capacitor, andyan yung diode, andyan yung resistor, and so on and so forth. So, yun, mga kabutingting, maraming salamat and have a nice day po sa inyong lahat. Again nga pala mga putingting pahabol, baka po merong gusto magpa-repair sa inyo. Pwede po kayong mag-message sa ating YouTube channel. Actually ngayon, kausap ko yung isang customer natin, magiging customer natin, manggagaling pa siya ng Negros. So magpapadala siya ng mga repair natin. So hopefully ma-repair po natin 'yon. Para masaya si customer natin. Saka syempre masaya rin tayo. So from Negros to Navotas, imagine, sasakay pa ng yun. Ano ba sasakyan nun? Barko? Eroplano? So para lang makarating dito sa Manila. Then di-deliver dito sa atin. How much more dito sa Manila pwede po kayo magpa-ship sa atin or pa-lalamove lang. So yun mga budingding, again maraming salamat po sa inyo. At ito po ang ating ang ating, para makita niyo may suklay pa. Ang ating lamesa na napakagulo. Yan po yung aking laptop. Ito yung bench power supply ko, short killer natin, hot air. Ito yung ating microscope. So yan, ganyan kagulo yung lamesa ko pagka nagre-repair po ako. So hindi ko pa siya nalilinis sa ngayon. Medyo busy pa po. So yun lang mga budingting. Maraming salamat po. Bye-bye.